Sisimulan natin ang kwento kung saan napapalibutan ng mga hindi pa kilalang nilalang si Jo-hyuk. Nagtanong si Jo-hyuk kung bakit may mga garapata na nakaharang sa kanyang dadaanan. Babala pang sinambit ng binata sa kanila na alam ba nila na nasa harapan sila ng Valhalla Academy. Kung may binabalak silang gawing kalokohan sa harap ng Valhalla ay kakaharapin nila ang hindi mapapaliwanag na kamatayan. Pero kung wala silang mga utak at sadyang tatanga-tanga sila, mas pipiliin nilang gumawa ng kalokohan na ikakapahamak nila. Pinakita naman ang tumatayong leader ng kilusan na walang kibo sa sinabi ng binata at may malalim itong iniisip. Kaya naman ipapakita sa atin kung ano ang iniisip ng nilalang. Ang nilalang pala ay ang inutusan ni Adelia sa part 13 ng kwento. Kung maalala nyo pa, inutusan siya ni Adelia para maghanda sa isang bagay na hindi tinukoy noong part 13. Kaya dito pinapakita ang muli nilang pag-uusap at sinabi ng Ginoo kay Adelia na nakahanda na ang lahat ng kanyang inutos. Kahit natagalan siya at lumipas ang ilang episode, nakangiting pinuri ni Adelia ang Ginoo dahil sa pinamalas nitong kahusayan. Humingi naman ng pasensya ang Ginoo dahil natagalan ito bago makumpleto ang pinapagawa niyang plano. Paliwanag pa niya na dahil sa loob ng Valhalla naglulungga ang kanilang target. Kaya minabuti niyang puliduhin ang kanilang mga gagawing pagkilos para maging matagumpay ang gagawin nilang pagpaslang kay Kim Jo-hyuk. Nang marinig niya na maayos na ang unang hakbang ng kanilang plano, tinanong naman niya ang Ginoo tungkol sa mga nilalang na may kakayahang makagawa ng lihim na espasyo. Kinumpirma ng Ginoo na siya ay nakahanap ng mga nilalang na may kakayahang lumikha ng lihim na espasyo. At ang makakasama nila sa isasagawang pag-ambush sa binata, ay ang mga pinili ng kanilang angkan upang siguruhin na walang lalabas na kwento tungkol sa pagpaslang nila kay Kim Jo-hyuk. Natutuwa naman si Adelia na maayos din nagawa ng Ginoo ang pangalawang plano nila. At bigla naman naging seryoso si Adelia nang tanungin niya ang Ginoo kung ginawa din ba nito ang huling inutos niya. Na mabilis niyang sinagot ng oo at sinabi niya na nakalikom siya ng malaking magic stone na may kapasidad na maglagay ng maraming magic power. Sinabi ni Adelia na mahusay ang kanyang ginawa at dahil kumpleto na ang kanilang paghahanda, siya naman ang kikilos para gawin ang pinakamahirap na parte ng plano. Dagdag pa ni Adelia na simula din ngayon, ang lalaki ang mamumuno sa binuo nilang grupo at mananatili siyang kasama ang mga ito para siguruhin masusunod ang kanilang plano. Natanong naman ng lalaki kung ang huling plano ba ni Adelia ay palitawin sa lihim na espasyo ang kanyang constellation, na agad naman sinagot ni Adelia na tama ang hinala niya. Kinwestiyon naman ng lalaki kung sigurado na ba si Adelia na gawin ang ganoong bagay. Hindi naman niya nagustuhan ang sinabi ng lalaki. Kaya nilabas niya ang nakakapangilabot niyang kapangyarihan upang bigyan ito ng babala. At sinabi niya na sa tingin ba niya kaya niya tatawagin ang constellation dahil natatakot siya sa isang high school student. Agad naman pinaliwanag ng Ginoo na hindi ganun ang ibig niyang sabihin. Mabilis naman huminahon si Adelia at ipinaliwanag sa lalaki na pag-iingat lang ang kanyang gagawin para sa oras na may hindi inaasahang problemang bubulaga sa kanila. Meron silang huling bala na maaring magamit at ito nga ay tawagin ang kanyang constellation. At isa pa, ang constellation niya na matagal na hindi nagbibigay ng mensahe sa kanya ay bigla na lamang nagkaroon ng interes sa ginagawa nilang plano. Kaya naman kung mapapalabas niya ang kanyang constellation sa gagawin nilang espasyo, kukunin niya itong pagkakataon para makausap ito. Sa kasalukuyan naman, kung saan nag-iisip ang lalaki sa biglaang pagkakaroon ng interes ng constellation. Sinabi niya sa kanyang sarili na unahin munang gawin ang kanilang plano at agad siyang nagbigay ng utos na maghanda na sila para gumawa ng sikretong lihim na espasyo. Makikita natin ang mga garapata na mabilis sumunod sa utos ng lalaki. At habang sinasagawa nila ang paggawa ng espasyo, nakulong naman si Jo-hyuk sa isang kulambo para hindi ito makatakas sa gagawin nilang paglipat sa kanya sa nasabing espasyo. At sa isang iglap, matagumpay nilang naisama ang binata sa lugar kung saan plano nila itong paslangin. Habang ang ating bida naman ay palingun-lingun lang para obserbahan ang kanyang paligid. Pinuri naman niya ang mga garapata at sinabi na may utak naman pala sila na hindi sa loob ng Valhalla gumawa ng kalokohan. Natanong niya ang Ginoo kung si Adelia ba ang nag-utos sa kanila para gawin ang bagay na ito. Nagulat siya sa sinabi ng binata at napatanong kung bakit alam niya kung sino ang nag-utos sa kanila. Mayabang naman niyang pinaliwanag sa lalaki na ang mga nakasagupa niya sa nakaraan ay puro itim na mahika ang kapangyarihan.
At si Adelia lang ang bukod tanging hindi gumagamit ng itim na mahika kaya napakadali niya lang natukoy kung sino ang nag-utos sa kanila. Nang marinig ang paliwanag sa kanya ng binata, sinabi niya na wala ng dahilan pa para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya inutusan niya ang nilalang sa kanyang likuran na magsisimula na silang idispatcha ang binata, na mabilis naman tumugon ang nilalang ng yehey. Agad natin matatanaw ang mga pakitang gilas na garapata na naghihintay na lang ng hudyat para simulan ang pag-atake sa ating bida. Mabilis silang kumilos para palibutan ang binata upang siguraduhin na hindi ito makakatakas sa kanila at mapayapa nilang maisasagawa ang karumal-dumal na krimen na pinapangarap nilang gawin. Ngumingisi naman si Johyuk at natanong niya kung hindi ba sila nahihiya sa kanilang ginagawa. Nagsama pa sila ng napakaraming garapata para lang kalabanin ang nag-iisang high school student. Itinaas ng lalaki ang kanyang espada habang sinasabi na sinusunod lamang nila ang mga inutos sa kanila at wala silang paki sa anumang sasabihin niya. Nagsimula naman hilutin ng ating bida ang kanyang balikat para ihanda ito sa gagawin niyang pambubugbog sa mga garapata. Kasabay na din ang kanyang pang-iinsulto kay Adelia na dahil wala ito sa eksena kaya sinabi ni Johyuk na natatakot itong makatikim ng masarap na gulpi sa kanya. Nagpintig naman ang tenga ng lalaki matapos marinig ang pang-iinsulto sa kanila ni Johyuk. Kaya malutong niyang sinigaw ang sugod mga kapatid. Kumakaripas na sumalakay kay Johyuk ang tatlong nilalang na hindi pinangalanan ng author dahil ang papel lang nilang gagawin sa eksena ay magpabugbog sa ating bida. Mabilis naman kumilos si Johyuk na agad nakapunta sa harapan ng isang nilalang at gamit ang kanyang isang kamay. Lumabas mula roon ang bagong niyang skill na tinatawag na kalabit ng dinosaur. Makikita natin ang pagtilapon ng tatlo matapos nila malasap ang pinakawalang atake ni Johyuk. Nakita niya naman itong pagkakataon para maglunsad ng malakas na atake na direkta sanang tatama sa ulo ng ating bida. Ngunit mabilis naman itong naiwasan at sinabi pa ng binata na mukhang tanga lang ang ginawa niyang atake. Pang-aasar niya pang tinanong kung bakit nito winasiwas sa hangin ang kanyang espada at habang nilalabas ang kanyang sandata. May dalawang nilalang ang bigla na lang nagtangkang hatiin ang bungo ng ating bida at dahil hindi din sila binigyan ng pangalan ng author. Kaya alam na natin kung ano ang magiging papel nila sa kwento. Matapos niyang maiwasan ang atake, makikita naman natin ang naghahandang masarap na sipa mula sa ating bida na hindi naman nagtagal at pinalasap na niya ito sa dalawa. Habang nakahiga ang isa, ginawa niyang tambol ang dibdib nito dahil sa paulit-ulit niya itong tinadyakan. Hindi naman masikmura ng pinuno ng grupo ang kanyang nakikita kaya agad siyang sumugod sa ating bida para subukan sanang sundutin ang ulo ni Johyuk. Ngunit bago pa man ito tumusok sa ulo ng binata, iniwasan niya ito na parang umiiwas lang sa lumilipad na ipis. Nang makaiwas sa pinakawalan niyang atake si Johyuk, napapaisip naman ng lalaki na kung ganito ba talaga ang kakayahan ng isang high school student. Kaya naman muli niya itong inatake na madali lang din naiwasan ni Johyuk. Nasabi naman ng ating bida na nakakairita na ang ginagawa ng lalaki kaya naman dapat na itong bigyan ng kaukulang pabuya. At hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida dahil mababakas sa kanyang muka ang malademonyo niyang gagawin. Kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida at pinalasap na niya ang kanyang skill na tinatawag na kiliti ng demonyo. Sa lakas ng pinakawalan atake ni Johyuk makikita ang mga walang kamalay-malay na garapata na inabot din ng malakas na alon ng kapangyarihan. At bago pa man mawala ng malay ang lalaki sinabi niya na nagkamali siya dahil masyado niyang minaliit ang kakayahan ni Johyuk. Nang humambalos na ito sa lapag, mapapansin si Johyuk na may tinignan. At kasunod noon ay nagsalita ito na sa wakas na isipan na niyang lumabas sa kanyang lungga. Ito nga ay si Adelia na pumasok na sa eksena. Tinignan niya ang kanyang alalay at nasabi niya na kahit siya ay kasama na din pala sa mga napatumba ng binata. Hindi niya inaasahan na madami nang natalo sa grupo nila at akala niya na pagdating niya sa eksena ay napugutan na nila ng ulo si Johyuk. Pero dahil hindi pa nila natatapos ang kanyang pinapagawa kaya naman siya na ang tatapos sa sinimulan nila. Pakitang gilas agad ang entrada ni Adelia dahil paghugot nito sa kanyang punyal. Sinabi niya kay Johyuk na dapat matuwa ito dahil bago siya mapunta sa kabilang buhay na silayan niya ang kanyang banal na sandata. Pinagtatawanan naman ni Johyuk ang mga pinagsasabi ni Adelia at pang-aasar pa niyang sinabi na bakit siya matutuwa sa ginagamit na pangbalat ng singkamas. Nang marinig niya ang pambabastos na sinabi ng binata, kaya naman bumubulusok itong sumugod sa ating bida. At sa kanyang pagtatangkang wasakin ang ngalangala ng binata.
Napansin niya ang mga magic stone na kusa na lang lumiwanag. At sabay-sabay itong nagkulay dilaw na parang itsura ng hinog na mangga. Lahat naman ng nakasaksi ng pangyayari ay walang maisip na rason kung bakit kusa itong gumana. Pati si Adelia ay nalilito din sa nangyayari at pati ang kanyang punyal ay bigla din naglabas ng malakas na aura. Nang ito ay makita ni Adelia, kinakabahan niyang iniisip na ang kanyang constellation ang sanhi ng mga nangyayari. At matapos ang nakakasilaw na liwanag lumabas ang mensahe mula sa constellation at nakasaad rito ang salitang Master. Matapos ang mensahe ng constellation, biglang huminto ang oras at lahat ng mga garapata ay parang naging statwa. Makikita din natin si Adelia na lubhang naguguluhan sa mga nangyayari at takang-taka din ito kung bakit hindi siya nakakagalaw. Pinakita si Jo-hyuk na hindi din maintindihan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. At siya lang ang bukod tanging hindi naapektuhan sa paghinto ng oras sa loob ng ginawang espasyo ng mga garapata. Iniisip naman ni Adelia kung puwersahan bang na-activate ang kakayahan ng constellation. Sinipat niya ang mga nilalang nakasapi sa grupo upang malaman kung meron bang nakakagalaw sa kanila, pero sa kanyang pagmamasid na pagtanto niya na siya lamang ang natitirang gumagana ang isipan. Pero napapaisip siya dahil matapos ang nangyaring paghinto ng oras bakit may isang nilalang ang nakakagalaw ng malaya. At pinapakita nga na ang kanyang tinutukoy ay si Jo-hyuk. Habang ang ating bida naman ay hinihimas-himas ang banal na sandata ni Adelia. Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang mensahe ng constellation, at sinasabi nito sa ating bida na siya ang master niya. Na hindi naman maintindihan ng binata kung bakit siya tinatawag na master ng isang constellation. Pagkatapos ng mensahe, biglang lumitaw ang nagkukumpulang aura sa gilid ni Adelia at dahan-dahan nabubuo ang isang imahe. Na agad natin makikita ang isang nilalang na may maskara at nang alisin ito ang kanyang maskara, makikita ang isang magandang binibini. Para naman tanga ang dalawa dahil natulala sila nang makita ang isa't isa. Dahil sa madamdaming pagkikita ni Jo-hyuk at ng binibini. Babalikan natin ang nakaraan kung saan sila unang pinagtagpo ng tadhana. Magsisimula ang kwento kung saan pinupuri ni Jo-hyuk ang nanlilisik na mata ng babae at nakikita niya sa mata nito ang matinding galit. Sinabi niya na hindi naiintindihan ng binata kung anong pinagdaanan niyang hirap sa pagiging alipin. Mahinahon sinabi ni Jo-hyuk na kahit hindi niya nakita ang nangyaring paghihirap ng babae. Naiintindihan niya ang pakiramdam nito dahil katulad niya, dati din siyang naging alipin. Noong bata pa siya at wala pang kapangyarihan, dinukot siya ng grupong nagbebenta ng alipin. Matapos ang nangyari, nagsimula na siyang maging alipin at nilagyan din siya ng isang uri ng sumpa sa kanyang leeg. Pagkatapos magkwento ni Jo-hyuk, tinanong niya ang binibini kung nais din ba nitong maranasan ang kalayaan. Sinabi niya na para sa isang alipin. Ang katanungan niya ang pinakawalang kwentang narinig niya at kahit gustuhin niya maging malaya. Hindi niya din magagawa dahil sa sumpang nakakabit sa kanyang leeg. Kaya naman wag na siyang tanungin pa ng mga walang kwentang bagay dahil wala din siyang magagawa para alisin ang sumpa. Mas makakabuti pa sa kanya na tumakas na bago pa siya mahuli ng grupong nagbebenta ng alipin. Wala naman siyang paki sa babala na sinambit ng binibini. At sinabi niya na meron dalawang paraan para maalis ang sumpa. Unang paraan ay tatanggalin ito ng nilalang na naglagay ng sumpa. At ang pangalawa ay kusa itong mawawala kung patay na ang pasimuno ng paglalagay ng sumpa. Ngunit matapos niyang paslangin ang buong grupo ng nagbebenta ng alipin, nananatili pa rin ang bagay na nakakabit sa leeg ng binibini. Inaakala naman niya na nagkamali siya ng pagkakarinig kaya tinanong niya ang lalaki kung patay na ba si Mr. Balakubak, at kung wala nang natira sa kanila. Sinabi naman ni Jo-hyuk na meron pang natitira at mabilis niyang dinakma ang bagay na nakakabit sa leeg ng babae. Habang hawak niya ang kwintas, sinasabi niya na may alam pa siyang ibang paraan para matanggal ang basurang bagay na nakakabit sa kanyang leeg. At siya lang ang bukod tanging may kakayahan para magawa ang bagay na yun. Dahil noong alipin pa siya, pinag-aralan niya kung paano maaalis ang sumpang nakalagay sa kanyang leeg. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Jo-hyuk kaya naman agad niyang ginamit ang malakas na mahika sa kwintas ng binibini, kung saan makikita ang mabilis na pagkasira ng sumpa. Nabulabog naman ang pagkatao ng alipin matapos niyang masilayan ang unti-unting pagkalaho ng bagay sa kanyang leeg. Matapos alisin ni Jo-hyuk ang sumpa sa binibini. Sinabi niya na dahil natanggal na ang basurang bagay kaya malaya na siya at maaari na din siyang mabuhay sa paraan na gusto niya.
Ngunit nanatili lang itong tahimik kaya natanong niya ito na dahil makakamtan niya ang ninanais na kalayaan, ano ang susunod niyang gagawin. Ito ba ay hanapin ang kanyang pamilya o magsisimula ng bagong bukas? Sinabi naman ng Binibini na wala na siyang babalikan pa na pamilya dahil noong kinuha siya ng grupo ni Mr. Balakubak. Lahat ng kapamilya niya ay walang awang pinatay at matapos nilang patayin ang lahat, sinunog naman nila ang kanilang tahanan. Nang marinig niya ang madamdaming kwento ng Binibini, sinabi niya na simula ngayong araw, sisimulan niya ang kanyang paglalakbay para hanapin at ubusin ang lahat ng mga masasamang nilalang katulad ng grupo ni Mr. Balakubak. Tinanong niya din ang Binibini kung nais ba nitong samahan siya sa paglalakbay tungo sa mapayapang pagkatay sa masasamang nilalang. Sa una ay nagdalawang isip pa ang Binibini pero naisip niya na mas maganda kung mauubos ang mga katulad ni Mr. Balakubak. At wala nang makakaranas pa na maging alipin kaya sinabi niya na sasamahan niya ito sa paglalakbay para ubusin ang masasamang tao. Natutuwa naman si Johyuk na sasama ang Binibini sa kanya at sinabi niya na simula ngayon tatawagin niya siyang master. Kailangan niya siyang galangin at tuwing mag-uusap sila dapat magbigay siya ng respeto lalo na kung sila ang magkausap. Sumagot naman agad siya na susundin niya kung ano ang kahilingan ng kanyang master. At dahil susunod naman ang Binibini sa mga kalokohan niya kaya naman binigyan niya ito ng palayaw at sinabi niya na tatawagin niya ito na tanga. Sinabi pa niya na kumilos na si tanga dahil aalis na sila sa lugar at sisimulan na nila ang kanilang paglalakbay. Pero bago sila umalis tinanong niya ang pangalan ng kanyang master. Na agad naman sinagot ng binata na ang pangalan niya ay Kim Hyun-oh. At bago matapos ang eksena sinabi din niya ang kanyang pangalan pero hindi maalala ni Johyuk kung ano ang tunay na pangalan ng Binibini. Bumalik sa kasalukuyan ang eksena. Iniisip ni Johyuk na kagaya ng kanyang inaasahan, naging Constellation ang pinakauna niyang alagad. At sa lahat ng kanilang nakasama, siya lang ang bukod tanging nakakakilala ng lubos sa pagkatao ng Binibini. Pero kahit naalala niya ang nakaraan kung saan sila nagkakilala, hindi niya maalala ang tunay na pangalan ng babae at ang tanging niya lang natatandaan ay yung palayaw na binigay niya rito. Kaya naman tinawag na niya ito sa kanyang magandang palayaw at sinabi na matagal din na hindi sila nagkita. Hindi naman makapaniwala si Adelia na tinatawag lang ni Johyuk na tanga ang isang constellation. Sinabi naman niya na bago sila mag-usap ng kanyang master, may nais muna siyang gawin at lumapit na agad siya kay Adelia para kunin ang banal na sandata. Habang si Adelia naman ay napapaisip kung bakit kinuha ng constellation ang banal na sandata. Nang tinaas niya ang kanyang kamay, lahat ng nilalang maliban kay Johyuk ay biglang nawala ng malay. At matapos bigyan ng masarap na tulog sila Adelia. Tinatanong niya si Johyuk kung gusto na ba nitong utusan siya na pugutan ng ulo ang mga nakahigang nilalang. Nasinagot naman ni Johyuk na may iba siyang iuutos sa kanya dahil meron siyang magandang naiisip gawin. Maraming salamat po sa kauna-unahang nilalang na nagbigay po sa akin ng super thanks, sana po dumami pa po ang katulad nyo at sa mga nais po magbigay. Diyan po kayo maaring maglagay. Maraming salamat po. Kinabukasan sa Valhalla. Makikita natin si Instructor Kim na lubos na nagulat nang makita ang binigay na donasyon ng pamilyang Ventrek sa Valhalla Academy. Nakasaad pa na ang donasyon na binigay ay para kay Kim Johyuk. Lalo naman nagulat si Instructor Kim nang mabasa niya na si Johyuk ang dahilan kung bakit nagbigay ng malaking donasyon ang pamilyang Ventrek. Nang dumating si Tatang Alamat, sinabi niya na dahil sa nagulantang na itsura ni Instructor Kim ay nakita na niya ang binigay na donasyon sa Academy ng pamilyang Ventrek. Siya din ay lubos na naguguluhan sa biglaan pagbibigay ng donasyon ng Ventrek. Tingin naman ni Instructor Kim na ito ay binigay dahil sa mga kaguluhan ginawa ni Rockdeal sa Valhalla. Kung maalala niya pa, labis ang kaperwisyuhang ginawa ni Rockdeal dahil inupahan nito ang 3 mamamatay tao sa araw pa mismo ng kompetisyon. Hindi naman sumang-ayon si Tatang sa sinabi ni Instructor Kim dahil wala nang dahilan pa para pagtakpan nila si Rockdeal dahil inalis na nila ito sa pamilyang Ventrek. Kung maalala niya ang nangyaring pag-atake ni Desera kay Johyuk. Nagtungo ang pinuno ng angka ng Ventrek para suhulan ang binata para pagtakpan ang nangyari. Pero ngayon ay walang aksyon na ginawa ang family head at hinayaan lang makulong si Rockdeal. At kung nais talaga nilang pagtakpan ang pangyayari, hindi nila sa Valhalla ibibigay ang pera kundi sa kulungan para mapagtakpan at mapalaya si Rockdeal. Kaya ang matinding katanungan dito ay kung ano talaga ang pinakarason kung bakit bigla na lang sila nagpamudmud ng pera sa Valhalla.
Sinabi naman ni Instructor Kim na dahil kay Jo-hyuk nakapangalan ang donasyon, siya ang magdedesisyon kung tatanggapin niya ba ang donasyon. At ang tingin niya ay hindi tatanggapin ni Jo-hyuk ang donasyon dahil may matinding galit ito sa Ventrek family. Matapos ang usapan ng dalawang tsismoso, agad pinatawag ni Instructor Kim si Jo-hyuk para tanungin kung tatanggapin ba nito ang binigay na donasyon ng Ventrek family. Sinabi naman niya na wala naman masama kung tatanggapin nila ang pera. Naging magugulatin naman si Instructor Kim simula nang makilala niya si Jo-hyuk. Dahil muli na naman siyang nagulat sa hindi inaasahang sagot ng binata. Pinaliwanag naman ni Jo-hyuk sa nagulat na instructor na magagamit ng Valhalla ang donasyon at nakikita niya na wala naman masama kung gagamitin nila ang binigay na donasyon. Kaya naman nasagot na niya ang katanungan ng instructor kaya aalis na siya para magpalaboy-laboy sa labas ng Valhalla Academy. Pinigilan naman siya ni Instructor Kim at sinabi sa kanya na hindi lang ang Valhalla ang makakatanggap ng donasyon pati siya ay makakakuha din ng parehas na donasyon. Kaya kung titignan ang panuntunan ng Academy, kailangan na niyang lumipat ng first class na dorm para doon na manuluyan. Sinabi naman ni Jo-hyuk na gusto pa niya manatili sa kasalukuyan tinutuluyan niya at kung sakali man na gusto na niyang lumipat, sasabihan niya si Instructor Kim para tulungan siya maglipat ng gamit. Matapos magsalita ni Jo-hyuk, agad na din siyang umalis at hindi naman na pinigilan ni Instructor Kim ang paglisa ng binata. Iniisip niya kung ano ba talaga ang nangyayari dahil naalala niya noon na tinanggihan ni Jo-hyuk ang lahat ng offer na binigay sa kanya ni Adelia. At ngayon naman ay bigla na lang niyang tinanggap ang binigay na donasyon. Pero dahil hindi niya maintindihan ang mga nangyayari kaya papabayaan na lang niya ito at hindi na muli pang iisipin ang mga bagay-bagay. Makikita natin ang nagpapalaboy-laboy na binata sa pasilyo ng Academy. Habang naglalakad, muli niyang naisip ang mga nangyari noon sa sikretong lihim na espasyo. Kaya naman ipapakita sa atin ang naputol na eksena kung saan tinatanong ng binibini si Jo-hyuk kung pupugutan na ba niya ng ulo ang mga nilalang na nakahilata sa lapag. Na sinagot naman ni Jo-hyuk na may maganda siyang plano na gagawin. Nang magising na nila si Adelia makikita natin na nangangatog ito sa takot. At nagulat siya nang bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan si Jo-hyuk. Sinabi niya kay Adelia na kahit anong gawin niya sa kanila, hindi siya mapoprotektahan ng constellation niya. Kaya kung iisipin niya ng mabuti ano kaya ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa kanya ngayon. Pinaliwanag naman ng constellation kaya niya binuo at pinalakas ang pamilyang Ventrek ay para pagsilbihan nila ang kanyang master. Kaya naman kung ano ang nais ng kanyang master, malaya itong gawin anuman ang naisin niya. Naghehehe naman si Jo-hyuk matapos marinig ang sinabi ng binibini. Nagtanong naman si Adelia sa kanyang constellation kung ang tinutukoy ba ng one for all ay si. Pinutol naman ng binibini ang sinasabi ni Adelia at pinaliwanag niya na ang one for all ay para sa master niya. Nagtanong naman si Adelia kung totoo bang si Jo-hyuk ang master niya. Na agad naman sinagot ng binibini na kahit nagbago ang itsura ng kanyang master, sigurado siya na ang master niya ang nasa harapan nila. Umeksena naman sa usapan si Jo-hyuk at pinatigil niya na pag-usapan ang tungkol sa katauhan niya. Sinabihan niya si Adelia na dapat na lang nitong isipin kung ilang minuto na lang siyang mabubuhay. Kaya naman makikita ang nangangatog sa takot na si Adelia. Iniisip naman ni Jo-hyuk ang perwisyong ginawa nila sa kanya at kahit paslangin niya ang buong angka ng Ventrek ay hindi magiging sapat na kabayaran. Kaya naman mas maganda kung gagamitin niya sila para matupad ang ninanais niya. Kaya tinanong niya si Adelia kung maayos ba ang pamamahala nito sa kanilang angkan. Na sinagot naman ni Adelia ng opo at sa 4 na taon na pamumuno niya sa pamilya. Nadala niya sa tugatog ng tagumpay ang kanilang angkan kaya ngayon ang pamilyang Ventrek ang pinakamalakas na pamilya sa Britanya. Kaya hanggang ngayon pinapanatili niya ang lakas at mas pinapalakas pa niya ang angkan ng Ventrek para mapanatili ito sa tuktok. Nang maunawaan ni Jo-hyuk ang husay ni Adelia sa pamumuno kaya sinabihan niya ito na siya pa rin ang tatayong leader ng kanilang angkan. Dahil sa pananakot kanina ni Jo-hyuk kay Adelia, kaya naman nagulat siya na mananatili pa rin siyang pinuno ng kanilang angkan. Inaakala niya na papaslangin na siya ni Jo-hyuk at kukunin ito ang pamamahala sa kanilang pamilya. Bigla naman sinabi ni Jo-hyuk na kailangan niyang suportahan ang lahat ng pangangailangan niya at bawal itong magtanong sa kanya tungkol sa mga ginagawa niya. Sa oras din na may gawin kalokohan si Adelia at hindi nito sinunod ang gusto niya. Sabay turo sa constellation at sinabi na siya na ang baalang tumapos sa kanya.
Pakitang gilas naman na sinabi ng Constellation na sisiguraduhin niya na hindi na niya hahayaan pang may gawin silang hindi maganda. Bigla naman niyang napansin na dahan-dahan na siyang naglalaho. Kaya sinabi niya sa kanyang master na kailangan na niyang umalis. Nagtatakang tinanong ni Jo-hyuk kung saan na naman niya balak gumala. Pinaliwanag ng binibini kay Jo-hyuk na ang ginamit nilang lihim na espasyo ay nangangailangan ng malakas na mahika. At sa loob ng lihim na espasyo lang siya pwedeng magpakita ng personal sa kanya. Dahil paubos na din ang nakalagay na mahika sa mga bato, kaya naman kinakailangan na niyang bumalik sa banal na sandata. Sinabi ni Jo-hyuk na kaya pala sila may bitbit na magic stone dahil sa kinakailangan ng maraming mana para mapanatili ang lihim na espasyo. Sinabi pa niya na paubos na din ang kanyang mana dahil ginamit niya ito para pahabain pa ang oras ng espasyo. Kaya sa oras na makabalik siya sa banal na sandata, kakailanganin niya ng mahabang pahinga para makabawi ng lakas. Tinanong naman siya ni Jo-hyuk kung bakit niya sinagad ang kanyang sarili. Bago niya sagutin ang tanong ni Jo-hyuk, muli niyang inalis ang kanyang maskara para ipakita ang kanyang matamis na ngiti. Sinabi niya na sobrang saya niya na muling nakita si Jo-hyuk at handa siyang ubusin ang kanyang mana para sa sandaling oras na makakasama niya ito. Napapangiti naman ang ating bida sa magandang sinabi ng binibini at sinabihan niya ito na magmadali na para makapagpahinga na siya. Pero bago siya lumisan sinabi niya kay Jo-hyuk na ang kanyang mga disciple noon ay naging Constellation rin at hindi magtatagal ay makikita niya din sila na matagal naghintay sa muli niyang pagbabalik. Nang matapos ang kanyang sinabi, bigla na lamang itong naglaho sa harapan ni Adelia at Jo-hyuk. At sa kanyang paglaho ay doon na din bumalik sa kasalukuyan kung saan naglalakad ang ating bida sa pasilyo ng Valhalla. Iniisip niya kung paano niya mahahanap ang kanyang mga disciple na nasa banal na sandata. Dahil ang pagkakaalam niya maraming banal na sandata ang nagkalat sa mundo. Kung iisa-isahin niya naman ito, magmumukha naman siyang timawa sa paghimas sa banal na sandata na pagmamay-ari ng iba. Sa ngayon ay dalawa pa lang ang nakikita niyang Constellation. Ang una ay ang siraulong si Borche at ang aksidente lang na pagtatagpo nila ni Tanga. Bigla naman niya naisip si Borche na ilang araw nang hindi siya binubulahaw. Sinabi pa niya na simula noong makalabas siya ng lihim na silid ng Grand Palace hindi na muli pa nagsalita si Borche. Kaya naman tinawag niya si Borche na agad naman tumugon sa tawag ng binata at sinabi niya kung bakit siya inaabala ni Jo-hyuk, na sinagot naman niya na kung bakit hindi ito nagsasalita ng ilang araw. Sinabi naman ni Borche na naging busy lang siya sa pag-iisip dahil matapos niyang makapasok sa sikretong kwarto sa Grand Palace. Parang nawala ang isipan niya ng ilang oras at bumalik lang ang kanyang diwa noong nakalabas na siya sa lihim na kwarto. Dahil namumblema si Borche kaya naman nakita ni Jo-hyuk ang pagkakataon para asarin ito kaya sinabi niya na naalala na ba niya kung gaano siya kahina noong naglaban sila. Konting pitik lang sa bunbunan niya mabilis naglaho ang bungo niya. Sinabi naman ni Borche na hindi niya talaga maalala ang mga bagay na inimbento lang ni Jo-hyuk. Dagdag pa ni Borche na naalala na pala niya kung sino ang nagbigay ng pangalan na Borche sa kanya noong nasa Tower of Destruction siya. Nagmamadali naman sinabi ni Jo-hyuk na sabihin na agad niya kung sino, na agad naman sinabi ni Borche na ang pangalan ng nilalang ay Maze Lord. Hindi naman nakapagsalita si Jo-hyuk matapos marinig ang pangalan ng mukhang alien na Maze Lord. At habang paupo siya mapapansin ang malapot na tingin ni So-yun sa ating bida na hindi binigyang pansin ng binata. Iniisip naman ni Jo-hyuk na may kakayahan pala ang Maze Lord na ipamahagi sa iba ang nakuha niyang pangalan. Sinabi ni Borche na noong nakuha ng Maze Lord ang pangalan niya, agad din siyang binigyan ng ibang pangalan at napansin niya na nagkaroon din siya ng ibang kapangyarihan. Tinanong naman siya ni Jo-hyuk kung may kakayahan din ba ang Maze Lord na mabago ang personalidad ng mga nabigyan ng pangalan. Na agad sinagot ni Borche ng oo. Dahil noong nabigyan siya ng bagong pangalan at bagong kapangyarihan ay nagbago din ang ugali niya na parang uhaw na uhaw siya sa pakikipagbasagan ng muka sa ibang nilalang. Napapatanong naman ang binata kung bakit parang ang dali lang sa Maze Lord kunin at ibigay sa kung sino ang kapangyarihan ng iba. Nasabi naman ni Borche na hindi niya din alam kung paano yun nagagawa. Hinala ni Jo-hyuk na dahil ang mundo nila ay pinamamahalaan ng Maze Lord kaya siguro nagagawa niya ang anumang gustuhin niya. Nagtataka naman si Borche sa sinabi ni Jo-hyuk, kaya tinanong niya ito kung bakit niya nasabi na pinamamahalaan ng Maze Lord ang mundo nila. Sinabi naman ni Jo-hyuk kung bakit hindi alam ni Borche ang mga importanteng bagay. At buti na lang naisip na ng author palipasin ng mabilis ang eksena.
Kaya naman makikita na natin naglalakad pabalik ng dormitoryo si Jo-hyuk. At makikita din natin na nag-uusap pa rin sila, kaya naman itutuloy natin ang matatapos na usapan ng dalawa. Sinabi ni Borche na naiintindihan na niya ang mga bagay tungkol sa Maze Lord. Naiinis naman na sinabi ni Jo-hyuk na naiinis talaga siya sa mukha ng Maze Lord. Pero sa ngayon kailangan muna nila maghintay ng tamang oras para paliguan ng suntok ang mukha ng Maze Lord. Kinabukasan habang pumipili ng kakainin si Jo-hyuk, naisipan ng babae na kausapin ang ating bida kaya naman mabilis niya itong pinadala sa kanyang sariling espasyo. Makikita natin si Jo-hyuk na naguguluhan pa dahil bigla siyang napunta sa ibang dimensyon. Pangaasar na sinabi ng babae sa ating bida na mukhang busog na busog siya sa dami ng kinain niya. Para naman sinapian ng demonyo ang itsura ng ating bida dahil nakuha pa siyang asarin ng babae. Nagagalit pa na sambit ni Jo-hyuk na sana pinakain muna siya bago siya dinala sa kanyang sekretong espasyo. Humihingi naman ng tawad ang babae at sinabi niya na sana pinakuha niya muna ito ng makakain para may kakainin sila habang nag-uusap. Matapos ang kengkuyan na eksena ng dalawa, tinanong ng babae kung dinala ba niya ang singsing, na agad pinakita ni Jo-hyuk ang hinahanap ng babae. Kaya naman sinabi niya na gagamitin nila ngayon ang singsing. Natanong ni Jo-hyuk sa babae kung paano nila gagamitin ang mumurahin na singsing para ipangtapat sa mukhang alien na Maze Lord. Napapangiti naman ang babae habang sinasabi kay Jo-hyuk na magagamit niya ang singsing para pasukin ang isang labyrinth. Pinaliwanag naman ni Jo-hyuk sa babae na hindi madaling pasukin ang isang labyrinth. Dahil ang mga labyrinth na nakakalat sa mundo nila ay bantay sarado at kailangan pa ng madaming proseso bago niya mapasok ang isang labyrinth. Natatawa naman ang babae at sinabi na ang tanga ni Jo-hyuk dahil hindi mga kengkoy na labyrinth ang tinutukoy niya. Dahil ang sinasabi niya na papasukin niya ay yung mga parang kabute na labyrinth na bigla na lang bubulaga sa mundo nila. Kaya naman maghanda na ang binata sapagkat madaming ipapadala na labyrinth ang Maze Lord at magdadala ito ng malaking sakuna sa mundo nila. Nagulantang naman ang ating bida at iniisip niya ang mga halimaw, engkanto at kakaibang elemento ang bigla na lang lalabas para wasakin ang mapayapang mundo nila. Naiisip pa niya na noong nakaraang buhay niya, naalala niya na meron din nagsilabasan na labyrinth at mula doon ay naglabasan ng hindi mabilang na engkanto, halimaw at kakaibang elemento. Kaya wala nang ligtas na lugar sa oras na magsilabasan na ang labyrinth. Natanong naman niya kung kailan ito magsisimula. Sinagot agad ng babae na paglipas ng 3 buwan magsisimula na magpadala ng labyrinth ang Maze Lord. At ang unang lugar na papakitaan ng labyrinth ay ang Korea. Natutuwa naman si Jo-hyuk dahil sa Korea unang magpapakita ang isang labyrinth na gawa ng Maze Lord. Sinabi pa niya na ang paglabas ng mga labyrinth ay isa lamang paghahanda sa totoong plano ng nilalang. Naintindihan naman ni Jo-hyuk ang gustong ipaintindi sa kanya ng babae kaya nasabi niya na magsisimula na naman kumuha ng pangalan at kapangyarihan ng Maze Lord. Sumang-ayon naman ang babae sa sinabi ni Jo-hyuk at paliwanag niya na madami pang binabalak ang Maze Lord. Kaya asahan niya na bago lumabas ang Tower of Destruction may mga bagay na hindi nila aasahan ang biglang darating. Dagdag pa niya na simula ngayon kailangan na muna suotin ni Jo-hyuk ang singsing at natanong niya ang binata kung paano niya buburahin sa mundo ang isang labyrinth. Mayabang na sinabi ng ating bida na napakadali lang wasakin ng isang labyrinth, kailangan lang niya sirain ang pinakapuso ng labyrinth at kusa na itong maglalaho sa mundo. Sinabi ng babae na tama siya, na noon ay ganun ang pinakamabilis na paraan. Pero ngayon kailangan na niyang suotin ang singsing at kailangan na niyang patayin ang pinaka-boss ng labyrinth. Hindi naman maintindihan ni Jo-hyuk kung bakit kailangan pa niyang kalabanin ang boss ng isang labyrinth. Kaya para maintindihan ni Jo-hyuk, pinaliwanag niya na ang mga boss ng labyrinth ay binigyan ng pangalan ng Maze Lord. Kung ang puso lang ng labyrinth ang sisirain niya, babalik sa Maze Lord ang boss. Pero kung papatayin niya ang boss ng labyrinth, mapupunta na sa kanila ang binigay niyang pangalan sa boss at hindi na makakabalik sa Maze Lord ang pangalan. Kaya naman sa bawat boss na napapaslang ng binata ay nakukuha ng singsing ang mga pangalan na binigay ng Maze Lord sa mga boss ng labyrinth. Kaya gamit ang singsing dahan-dahan nilang papahinain ang nilalang. Tinanong naman ni Jo-hyuk kung sapat na ba ang pagkuha ng pangalan para mapahina ang mukhang alien na Maze Lord. Sinabi niya na hindi sapat ang makukuha nilang pangalan kung isa or dalawa lang pero ang totoo talagang plano ay mabilisan burahin ang isang labyrinth na gawa ng Maze Lord.
Kaya hindi magtatagal mapapansin ng Maze Lord ang nangyayari at malaking problema sa nilalang ang mabilis na pagkasira ng labyrinth. Kaya ang gagawin niya ay magpapadala ng maraming boss na nabiyayaan ng pangalan. At dahil doon mapapadali ang paghina ng Maze Lord. Iniisip ni Johyuk kung ano mapapala nila sa pagkuha ng pangalan kaya nagtanong siya sa babae kung ano ang mangyayari sa mga pangalan na makukuha nila. Pinaliwanag ng babae na ang mga pangalan na maiipon nila ay pwede niyang gamitin para maging constellation. Maaari din niyang gamitin ang pangalan para mapalakas ang kapangyarihan niya. At pwede din niyang ibalik sa mga ninakawan ng pangalan ang makukuha nila. Dahil bawat pangalan na makukuha niya, malalaman niya kung sino ang nagmamay-ari. Kaya bahala na siya sa buhay niya kung ano ang gusto niyang gawin sa pangalan. Sinabi ni Johyuk na nauunawaan na niya ang magiging silbi ng singsing. Sinabi pa niya na kailangan lang muna nilang antayin ang araw ng pagdating ng mga labyrinth. Sinabi naman ng babae na sasabihin naman niya sa binata ang lokasyon at araw ng pagdating ng labyrinth. Kaya habang wala pa, kailangan niyang bumuo ng grupo dahil kahit mawala na ang labyrinth, ang mga halimaw na nakalabas sa labyrinth ay mananatili na sa mundo nila. Pagkatapos ng sinabi ng babae bigla na niyang binalik sa tunay na mundo si Johyuk. Kagaya sa nangyari kanina, nagulantang na naman ang ating bida dahil bigla siyang binalik ng walang pasabi. Habang nakatulala si Johyuk, halos maihi sa pantalon ang nagsasandok ng pagkain dahil biglang sumulpot si Johyuk sa kanyang harapan. Mabilis lumipas ang oras at makikita natin si Johyuk na naglalakad pabalik sa kanyang dormitoryo. Habang naglalakad, naalala niya ang pangkekengkoy na ginawa sa kanya ng babae kaya naman nagagalit niyang sinasabi na mukha siyang tanga kanina dahil muntik atakihin sa puso yung nagsasandok ng pritong manok. Pero dahil naalala niya ang ginawa ng babae sa kanya kaya naalala niya din ang huli nitong sinabi na kailangan niyang bumuo ng grupo. Iniisip niya na dahil naging constellation ang dati niyang mga disciple kaya naman kailangan niyang kumuha ng bagong disciple sa panahon ngayon. Natigilan naman siya sa kanyang pagmumuni-muni nang makita niya ang nakahambalang nilalang sa kanyang dadaanan. At ito nga ay si Yanlan, na mababakas sa kanyang muka ang salitang bugbugan. Nais ko lang pong pasalamatan ang lahat ng walang sawang sumusuporta at nakakaantig po ng puso ang mga positibong mensahe niyo po sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.